Biglang napagtanto ng batang lalaki, na maaaring nagkamali ang amo niya at lason ang nilagay sa kapsula, na dapat sana'y gamot sa trangkaso ng pasyente. Gusto pa sana niyang kumpirmahin sa amo niya, pero kakamati lang ng anak nito, at naiinis na pinagmamadali siyang makapaghatid ng gamot. Nag-alinlangan ng bata, at mabilis na tumakbo palabas ng batika. Tapos ay dumiretso na siya pauwi. Nais niyang humingi ng tulong sa kanyang ama na maraming nalalaman. Ngunit ang ama niya noon ay nakikipagtalo sa isang mandurukot sa bayan. Wala siyang panahon para sa mga pag-aalala ng anak. Sa huli, ang bata na mismo ang nagpasya. Ibinalik niya ang kapsula sa batika nang hindi binubuksan. At ng mga oras ding iyon, nakatanggap ng reklamo ang may-ari ng batika mula sa isang pasyente. Dahil ang gamot ay matagal nang hindi na ihahatid sa kanilang bahay. Kaya naman ang amo na kanina pagalit ay biglang sumabog sa galit. Hinailan niya ang bata at sinampal ng paulit-ulit. Anong klaseng kalokohan ba ang gusto mo? Bakit hindi mo agad ipinadala ang gamot? Hindi mo ba alam na ang anak nila ay may malubhang sakit? Huwag mong saktan ang tainga ko. Ikaw na tamad. Ginagalang na Mr. Gol, hindi mo pa alam ang nagawa mo. Mali ang nilagay mong gamot sa kapsula. Sabay pakita ng bata sa kahon ng gamot. Binuksan ng amo ang kapsula at binuhos ang pulbos. Tinikman niya ito. Doon niya napagtanto ang malaking kamaliang halos nagawa niya. Huwag mo nang hawakan ang sugat ko sa tenga. Ay, hindi. Oh, George. Ganito, si George, sa pamamagitan ng sariling pagpapasya, ay nailigtas ang dalawang pamilya. Isang lumang pelikula na ginawa 79 na taon na ang nakakaraan. Ngunit nakahigitan pa nito ang asterisk Forrest Gump, at ang asterisk The Shawshank Redemption, at iba pang magagaling na pelikula, at pinangalanan ng American Film Institute bilang pinakamagandang inspirational film. Maraming tao ang dahil dito ay nagbago ng isip na magpakamatay. Manood ng mabuti. Naniniwala akong makikita mo roon ang halaga ng iyong buhay. Isang napakaginaw na gabi ng Pasko. Si George, na minsang nakaligtas sa dalawang pamilya, ay nag-iisip ng magpakamatay dahil sa kawalan ng pag-asa. Nang marinig ng Diyos ang mga panalangin ng mga tao sa buong bayan para sa kanya, nagpasya siyang magpadala ng isang mababang ranggong anghel upang iligtas siya. At nangako na kapag nagtagumpay ay bibigyan siya ng pakpak. Ngunit para maligtas si George, kailangang maunawaan muna ng anghel ang buong buhay ni George. Si George ay naging hari ng bayan simula pagkabata, na may pambihirang tapang at pananagutan. Sa edad na 12, walang pag-aalinlangang tumalon siya sa butas ng yelo, para iligtas ang kanyang nakababatang kapatid na aksidenteng nahulog. Ngunit dahil dito ay nagkasakit siya ng malubhang sipon, naging sanhi ng impeksyon sa kaliwang tenga at pagkabingi. Pagkatapos gumaling sa sipon, nagtrabaho siya bilang part-time sa batika ni Old Mangaw. Bawat araw bago magtrabaho ay may iisang hiling siya. Sana maging milyonaryo ako. Yehey! Dahil sa kagwapuhan at paninindigan, hindi naman nauubusan si George ng mga manliligaw. Si Maria ay isa na rito. George Bailey, mamahalin kita hanggang sa aking kamatayan. Ngunit ang pag-ibig ay hindi kailanman ang habol ni George. Ang pangarap niya ay ang paglalakbay sa mundo, at pakikipagsapalaran kapag siya ay lumaki na. Ngayon, natuklasan niya na ang dati mahinahong si Jigol ay nagmumura at umiiyak. Nalalaman lamang niya ito matapos niyang makita ang mga sulat sa mesa. Namatay ang anak niyang lalaki kaninang umaga dahil sa sakit, at dahil din doon, dahil sa pagkalito niya, ay nagkamali siyang naglagay ng lason sa kapsula. Ngunit mabuti na lang at napansin ito ni George na mapagmasid, kaya naiwasan ng amo niya ang pagkabilanggo. Pagkatapos ay siniguro niya sa amo niya na mananatiling tahimik siya. At 10 taon na ang lumipas. Tinupad niya nga ang pangako niya. Si George nang lumaki na, ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang pangarap na mailibot ang mundo. Pumunta siya sa tindahan at pumili ng isang sapat na kalaking malita. Magkano po ang malita na ito? Libre po. Medyo mahina na ang pandinig ko pero parang libre raw. Opo, sabi ng tindero, libreng-libre ang malita. Dahil binayaran na ito ni Tatay Gore. Salamat kay George dahil sa 10 taon niyang pagtatago ng sikreto. Kaya hindi nasira ang pangalan ng batika ni Tatay Gore. Kaya ang kaong ito ay regalo bilang pasasalamat sa kanya. Pagkatapos magpasalamat ng maayos sa kanyang matandang amo, umuwi si George para mag-impake at maghanda para sa kanyang paglalayag. Dumating ang kanyang mga kaibigan para batiin siya. Hinihintay ko lang matapos ang high school graduation party ng kapatid ko ngayong gabi. Bukas ng umaga, sasakay na siya ng barko papuntang Europe.
Yun ang unang leg ng travel plans niya. Pagkatapos niyang maranasan ng kultura at pamumuhay sa kabilang panig ng mundo, balak na niyang umuwi para magkolehiyo, at simulan ang pangalawang kabanata ng buhay niya. Ilang taon na siyang masipag at matipid. Nagtrabaho siya ng buong sipag sa kumpanya ng tatay niya. Sa wakas, nakaipon na rin siya ng sapat na pera para sa kanyang pangarap, ngunit gusto ng kanyang ama na manatili siya, para mangasiwa ng kumpanya nila ng pagpapautang para sa pagtatayo ng bahay, para matulungan ang mga mahihirap sa bayan, na magkaroon ng matitirhan at sariling bahay. Ngunit mariin itong tinanggihan ni George. Ayaw kong gugulin ang buong buhay ko sa pag-iisip kung paano makatipid ng 3 sentimo sa isang tubo. Kung ganoon, mababaliw ako, gusto kong magtagumpay ng malaki. Nagbanggaan ang sariling pangarap niya at ang inaasahan ng kanyang ama. Hindi naging masaya ang huling hapunan nilang iyon bago siya umalis. Dumalo siya sa graduation party ng kanyang kapatid na si Harry. Doon nakilala ni George si Sam, ang kanyang magiging kasintahan. Si Sam, na 22 taong gulang na rin, ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Samantalang si George naman ay nahihirapan pa ring makaipon para sa kanyang matrikula. At sa party, nakilala rin niya ang isa pa, si Mary, ang babaeng nagkagusto sa kanya noong bata pa siya. Noon, nangako si Mary kay George ng walang hanggang pag-ibig. Ngayon, dahil sa paglipas ng panahon, napakaganda na ni Mary, at hindi siya nauubusan ng mga kasayaw. Pero si George pa rin ang laman ng puso niya. Agad na nagkasundo ang dalawang magkasintahan. Oy, siya ang kapartner ko sa sayaw. Huwag kang ang maingay. Pasensya na po. Sa mga nakaraang taon, si Mary naman, ay nag-aral sa ibang bansa. Kaya naman, 4 na taon na rin silang hindi nagkikita. Pero ang pagmamahalan nila ay hindi kailanman nabawasan. Masayang nagsasayaw sila sa tugtog ng klasikal na musika. Samantala, ang naiwang kapareha sa sayaw ay nagseselos naman sa gilid. Nang biglang may inabot na susi ang kaklase niya. Ipasok lang daw ito sa butas ng susi at dahan-daang paikutin. Sasabit daw ang sahig, at lalabas ang swimming pool sa ilalim. Pero ang dalawa, abala pa rin sa sayawan at walang kamalay-malay. Hanggang sa may isang napahakbang, sabay silang nahulog sa tubig. Mihen niya koyang Thexley. Lea may by derm koyang zon soyang kay silk si Paiwan. Zoik pai cake by plutam hakain hai tam thankseng fen. Sien krat hang thex dirab kao leu matirong fireball. Fang dihen by neti thex ro keng si matod bien taying kangki. Tae dek fu hayang ken nitoy ni Michi zon soyang. Tae pen zon fai. Dang nan fi sokang slasta na koyang tozeng hai kab eng sengso. Magkasama silang naglakad-lakad sa isang garden sa bayan pagkatapos. Ang liwanag ng buwan ay nagdulot ng maamong damdamin sa gabing tag-araw. Nadaanan nila ang isang abandonadong apartment. Kay Mary, romantiko ito. Kay George naman, sira-sira. May isang alamat na kumakalat sa bayan. Kapag may bumato ng bato sa apartment, matutupad na ang hiling. Si Mary na hindi naniniwala sa mga ganyan, ay nagtapon din naman ng isang bato. Tinatanong siya ni George kung ano ang hiling niya. Ngunit ibinaling niya ang tingin sa buwan sa abot tanaw. Gusto mo ba ng buwan? Basta sabihin mo lang na gusto mo. Sisidlan ko ng lubid at pupulutin ko ang buwan para sa'yo. Magandang ideya yan. Kukunin ko ang buwan para sa iyo, Mary. Kukunin ko. Tapos, ang buwan ay dahan-daang matutunaw at magiging iyo na. Mamasdan ng iyong mga daliri at buhok ang liwanag ng buwan. Parang ang dami ko nang sinabi, ano? Oo nga. Ano pang hinihintay mo? Halikan mo na siya. Gusto mo bang halikan ko siya? Ang mga kabataan na nagdadalawang isip ay nasasayang lang ang kanilang kabataan. Gusto pa sanang tawagin ni George pabalik ang babae. Ngunit naapakan niya ang sinturon ni Mary. Paglingon niya, isang mahabang damit na lang ang natira sa lupa. Samantalang si Mary naman ay nahihiyang nagtago sa mga bulaklak. Hindi araw-araw nangyayari ang ganitong uri ng pakikipagsapalaran. Ibigay mo na sa akin ang damit. Gusto pa sanang mang-asar pa si George. Pero nagmamadali ang sasakyan ng tito niya. George, umuwi ka na. Inatake sa puso ang tatay mo. Malubha ang kalagayan ng ama niya. Emergency. Pero kahit agad na umuwi si George, hindi na niya naabutan ang ama niya. Pagkamatay ng ama niya, isinantabi ni George ang kanyang paglalakbay sa Europa, at pinangasiwaan ang mga gawain ng kumpanya sa loob ng 3 buwan. Ngayon, mag-aaral na siya sa kolehiyo. Ngunit ang lupon ay, nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa pagpili ng papalit.
Iminungkahi ng mapagsamantalang si Porter na ipasara na lang ang kumpanya, para raw umupa ang lahat sa kanyang mga maruruming at mamahaling apartment, sa loob ng 25 taon na pamumuno ng ama ni George. Tinatanggap niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Nagbibigay siya ng mga pautang na mababa ang interes sa mga mahihirap sa bayan. Tinutulungan niya silang makagawa ng sarili nilang mga bahay. Pero para kay Potter, ang mga mahihirap na ito ay mga tamad at reklamadora lamang. At hindi karapat-dapat sa magagandang bahay. Ikinagalit ito ni George. Tandaan mo iyan, Mr. Potter. Ang mga tinawag mong tamad at bastos. Sila ang mga taong masisipag na tunay na taga rito sa bayan. Ipinanganak dito rin inilibing, masisipag na nagtatrabaho. Masama bang magkaroon ng disenteng bahay? Hindi sisang-ayon ng aking ama sa'yo. Para sa kanya, sila'y mga taong may puso't laman. Pero ikaw, matandang supladong ito, parang hayop ang turing mo sa kanila. Sa paningin ko, mas mayaman pa siya sa'yo kahit patay na. Alam ni George na galit si Porter sa kumpanyang ito ng mga pautang pabahay. Dahil malaki ang epekto nito sa negosyo niyang pagpapaupo ng bahay. Ngunit kahit na ano paman, ang kumpanyang ito ay tunay na nagbigay ng masayang buhay sa maraming mamamayan ng bayan. Ito ay mas mahalaga kaysa sa kita at tubo. Sa huli, tinanggihan ng Board of Directors ang mungkahi ni Porter. Pero may kondisyon, si George ang dapat na humawak ng kumpanya kapalit ng ama niya. Pero para lang sa mga kalokohang yan, 1 linggo na niyang naantala ang pag-enroll niya. Aalis na ako ngayon. Mag-aaral na ako. Ito na ang huling pagkakataon ko. Si Tito Billy ang dapat na magpatakbo nito. Pero kung hindi ka pumayag, pagtitibayin ng board ang mungkahi ni Porter. Nang ang mithiin sa puso'y sumalungat sa tungkulin sa realidad. Pinili ni George na ipagpaliban ang kanyang kabataan. Ibinigay niya ang kanyang pinag-ipong pangmatrikula sa kanyang kapatid. Ngunit iniwan niya ang mabibigat na pasan sa kanyang sarili. Pagkaraan ng 4 na taon, nang makatapos ang kanyang kapatid, labis ang tuwa ni George. Dahil nagkasundo silang dalawa na pagkatapos ng kolehiyo, susundan ng kapatid ko sa kumpanya ang posisyon ko. Naisip ni George. Sa wakas, mahahanap ko na ang aking mga pangarap. Pero ang kapatid ko ay dumating na may asawa. Ang ama ng asawa ay nagtitiwala kay Harry. Binigyan siya ng trabahong may magandang kinabukasan. Pero alam ng kapatid ko ang paghihirap ni George sa mga nakaraang taon. Malinaw niyang sinabi na siya ang magmamana ng kumpanya. Pabayaan si George na ituloy ang kanyang mga pangarap ng walang alinlangan. Pero bilang kuya, paano ko naman hahayaang masayang ang magandang oportunidad ng kapatid ko? At baka mapahamak pa ang kanyang pag-aasawa at pag-ibig. Dahil ang kondisyon sa pagpapakasal ng kapatid ko ay ang manatili at magtrabaho sa kumpanya ng kanyang mapapangasawa. Dahil sa pag-aalala, naglakad-lakad siya. At hindi niya namalayan na nasa harapan na pala siya ng bahay ni Mary. Hanggang ngayon, mahal pa rin niya si George. May painting ng George and the Moon sa kwarto. May malambing na musika sa gramophone. Hayag na gustong pakasalan ni Mary si George. Pero ayaw naman siyang masaktan ni George. Dahil wala pa siyang nagagawa sa buhay. Dahil may pangarap pa siyang tahakin ang mundo. Dahil ayaw niyang manatili sa mahirap na bayan na ito habang buhay. Magkasintahan man sila ni Maria. Ayaw niyang sabihin ang kanyang nararamdaman. At dahil dito ay nagkaroon sila ng ilang hindi pagkakaunawaan. Nang biglang tumawag ang kanilang magkaibigan na si Sam. Bilang mga kaibigan noong bata pa sila, hindi naman gaanong magkaiba ang kakayahan ni George kay Sam. Pero ngayon ang isa ay isang malaking boss sa New York, at ang isa naman ay nananatiling isang simpleng tao sa bayan. Pinagtrabaho ni Sam si George bilang supervisor sa sarili nitong pabrika ng plastic. Pinagbili pa niya ang lahat ng ipon nito para bumili ng mga shares sa kumpanya nila. Sabi niya, magandang oportunidad daw ito para yumaman. Ganyan din ang tingin ni Mary, isang napakagandang pagkakataon. Pero si George, halatang halata ang sobrang excitement. Pakinggan mo ako. Ayoko ng pabrika ng plastic, ayoko ng yaman. Ayoko ng magpakasal sa kahit sino pa, naiintindihan mo ba? Gagawa ko ang gusto ko. At ikaw ang hindi ko kayang iwanan. Maria. George. Nako. Sa huli, para sa pag-ibig, at para na rin sa magandang kinabukasan ng kapatid ko, pinili ni George na manatili sa munting bayan na matagal na niyang gustong takasan, at nagpakasal kay Maria, at pinagtrabaho rin ang nakababatang kapatid sa kanyang biyenan, samantalang siya ay nanatili upang patuloy na pangasiwaan ang kumpanya.
Ngunit hindi ito nangangahulugan na patay na ang kanyang mga pangarap. Kumuha siya ng isang makapal na tambak ng perang papel na kulay berde. Ito ang pondo nila para sa kanilang honeymoon sa Europa. Nakakapunta rin siya at makakakita ng mundo sa labas. Para na rin itong pagtupad niya sa kanyang pangarap. Ngunit may kakaibang pangyayari sa bayan. Nagsilabasan ang mga tao at nagsiksikan papunta sa bangko. Dahil nagkaroon ng krisis pinansyal sa bayan. At ang may sala ay sa kanyang kabulukan, pinatigil niya ang operasyon ng bangko ng 1 linggo, kaya't nawalan ng cash flow ang buong bayan. Kasama na rin dito ang bahagi ng kumpanya ni George. Sunod-sunod na nag-withdraw ang mga tao ng kanilang mga deposito. Kung hindi nila mapapanatili ang kanilang normal na pamumuhay. Pero ang mga deposito ay ginamit sa pagpapatayo ng bahay para sa ilan sa inyo. Kaya naman wala silang mailabas na ganoong karaming cash agad. May nagkalat ng balita noon na si Potter ay handang bumili ng kanilang mga account sa kalahati ng presyo. Gamit pa rin ba ang cash? Lalong nadagdagan ang pag-aalala ni George. Lando, teka, makinig kayo sa akin. Pakinggan ninyo ako, pakiusap, huwag ninyong hanapin si Potter. Kung mahahanap si Potter, wala nang magandang bahay na may tayo sa bayan. Nasakop na niya ang bangko, pati ang boss at department store ay kanya na. Ngayon, ang kumpanyang ito naman ang target niya. Bakit? Simple lang. Dahil hinaranggan natin ang pagyaman niya. Dahil gusto niyang manatili kayong lahat sa squatter area. Siya ang nagtatakda ng upa. Joe, nakatira ka na sa sira-sirang apartment niya, di ba? Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba kung magkano ang upa na hinihingi niya sa'yo? Pero kahit gaano pa kagaling magsalita si George, at hindi rin ito malulutas ang mga problema ng mga tao ngayon. Nang mga oras na iyon, inilabas ni Mary ang $2,000. Magkano ang kailangan ninyo? Oy! Mayroon pa akong $2,000 dito. Pambayad sana ito sa honeymoon ng mag-asawa. Pero ginamit ngayon para matulungan ang mga residente ng bayan na malampasan ng krisis. Mabuti na lang at may malasakit sila sa kapwa. Ang bawat isa ay nag-withdraw lamang ng sapat para sa pang-araw-araw na gastusin. At hindi inilabas lahat ng sabay-sabay. Dalawa habang nagtatapos ang araw. Ang $2,000 ay naging $2 na lamang. Ngunit ito ay isang tagumpay na dapat ipagdiwang. Ang kailangan na lang ay maghintay, hanggang muling magbukas ang bangko. Si George, na pagod sa buong araw, ay walang kamalay-malay. Ngayon ang araw ng kanyang kasal, hanggang sa tumawag si Mary at pinauwi siya. Ang mga lumang apartment sa Maple Street, ang magiging bagong tahanan nila. Matagal na itong hindi naayos. At may malawakang pagtagas pa nga. Kapansin-pansin ang pagkasira nito. Pero dahil kay Mary, naging masaya at maginhawa naman ito. Nasayang man ang plano naming honeymoon. Ngunit dinaikit ni Mary sa dingding ang iba't ibang poster ng mga bakasyon. Isang kakaibang klase rin naman ng paglalakbay. Mabuhay sa pag-uwi, Mr. Bailey. Mary, saan ka galing? Naalala mo pa ba noong gabing binato natin ng bato at nabasag ang bintana ng lumang bahay na ito? Puso, iyon ang hiling ko noon. Noong una pa, bago pa sila ikasal, nabili na ni Mary sa murang halaga, ang mga lumang apartment na yun mula sa isang ahensya. Dahil ito ang pangarap niya sa pag-ibig 4 na taon na ang nakakaraan. Dahil sa mababang interes ng pautang mula sa kumpanya ni George. Parami ng parami ang mga mahihirap sa bayan, na lumilipat na mula sa mga barong-barong sa Porter. Pagkaraan ng ilang taon, may bagong subdivision na itinayo sa bayan. Ito ay ang Bailey Estates na pinangalanan mismo kay George. Mula sa pagpapautang, disenyo, hanggang sa pagtatayo, lahat ay hinahawakan ng kumpanya ng pagpapautang para sa bahay ni George. Kompleto ang serbisyo. Kahit na marami siyang natulungang mga residente na magkaroon ng bagong bahay, ang kanilang tubo ay napakaliit. Ito rin ang dahilan kung bakit noon si George ay kailangan pang mag-ipon para sa kanyang matrikula sa kolehiyo. Ngunit ang kababata kong si Sam ay nasa kabilang dulo naman. Mayaman siya kaya madali lang siyang nakapagtapos ng kolehiyo. Pagkatapos ng pagtatapos ay dahil sa koneksyon at resources ng kanyang ama, naging isang malaking boss siya. Ngayon nga ay nagbabakasyon siya kasama ang kanyang magandang asawa sa buong bansa. At dumaan dito para bisitahin ang kanyang bayan at mga kababata. Nakikita ko ang tagumpay ng aking kaibigan. Samantalang ako naman ay isang taong walang nagawa sa buhay. Siyempre, maapektuhan ang loob ni George. Pero hindi lang siya ang naapektuhan. Simula nang may tayo ang Bailey Garden, tuloy-tuloy ang pagbaba ng mga nangungupahan sa apartment ni Potter. Bumaba rin ng 50% ang kita niya. Kaya naman,
nagdesisyon siyang suyuin si George. At diretso niyang itinuro ang problema ni George. Nagpapatakbo ka ng kumpanya ng pautang para sa pagtatayo ng bahay. 45 piso lang ang kita mo kada linggo. Kung ibawas pa ang pang-araw-araw na gastusin. At ang suporta sa iyong mga magulang, halos wala nang matitira. Baka hindi mo na mapakain ang mga anak mo sa hinaharap. Bilang isang may kakayahan at may ambisyon na kabataan, kaya mo bang tiisin ang kasalukuyang kahirapan mo? Likas sa iyo ang pagnanasang umalis sa bayan at maglakbay sa mundo. Ikaw ay isang natatanging henyo. Ngunit mapapanood mo na lamang ang iyong kaibigang si Sian Gyan na naglalakbay sa mundo. Samantalang ikaw ay nananatili lamang at nasasayang ang iyong kabataan. Inaalagaan mo lamang ang mga dukha. Alam ni Potter ang pagkadismaya ni George. Kaya naman, inanyayahan niya ito na maging tagapamahala ng kanyang mga gawain. May sweldo na $20,000 kada taon. At may taunang paglalakbay sa New York. Benepisyo ng bakasyon sa Europe. Tapos yung loan sa pagpapatayo ng bahay. Nako, huwag mo nang isipin yan, bata. Ayaw mo bang umasenso? Gusto kitang bigyan ng kontrata, 3 taon, 20,000 piso ang taunang sahod, epektibo ngayon din. Sa alok na 10 beses na mas malaki ang sweldo. Imposibleng hindi matukso. Mula pagkabata, paulit-ulit niyang pinapalampas ang mga oportunidad. At ngayon, may pag-asa na ang kanyang walang kwentang buhay. Ang kanyang pangarap ay abot kamay na. Siyempre, gusto ni George na isipin ang sarili niya. Pero nang mahawakan niya ang kamay ni Potter, bigla niyang napagtanto kung gaano ito kadumi. Napakadumi, nakakasuka sa kanya. Hindi na kailangan pang magtanong sa iba, sasagutin na kita ngayon. Hindi ko tatanggapin ang mga pangarap mong iyon, umalis ka na. Araw-araw mong pinag-iisipan kung paano kikita ng malaki. Akala mo'y lahat ay magkakagusto sa pera mo at mag-iikot sa paligid mo. Nagkakamali ka, Mr. Potter. Malawak ang mundo. Isa ka lamang nakakainis na maliit na tao. Ang yaman, kapangyarihan, at tagumpay ang kanyang laging hangad. Ngunit hindi dapat maging kapalit nito ang pagkawala ng konsensya, pagtataksil sa dating pagmamahal. Ngunit bilang isang lalaki, isang asawa, kaya niyang hayaang manirahan ang kanyang asawa sa isang sira-sirang bahay na butas-butas ang bubong. Likas na mararamdaman niya ang pagsisisi. Ngunit ang may kasal sa kanyang minamahal noong kabataan ay sapat na upang mapasaya si Mary. Gamit ang kanyang magagaling na mga kamay, pinalamutian niya ang sirang apartment at ginawang isang maaliwalas na tahanan. Masaya naman ang buhay ng pamilya. Hanggang sa sumabog ang ikalawang digmaang pandaigdig pagkatapos ng ilang taon. Ang kapalaran ng mga residente ng maliit na bayan ay nagbago ng husto. Si Potter ay naging pinuno ng tanggapan ng pagpapalista sa hukbo, lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Si Sam naman ay yumaman sa paggawa at pagtitinda ng mga windshields ng eroplano. Si Tatay Gower naman ay kumita ng kaunti sa pagbebenta ng mga war bonds. Dalawang matalik na kaibigan ni George na nasa harapan ng digmaan. Si Police Officer Bert ay nasugatan sa North Africa. Pinagkalooban ng Silver Star Medal. Ang driver ng taxi na si Ernie ay naging paratrooper, nakilahok sa mahalagang labanan. At ang pinakamatapang ay ang nakababatang kapatid ni George, si Harry. Si Harry ay naging piloto, binagsak ang 15 eroplano ng kalaban, at nailigtas pa ang isang barkong pandigma na puno ng mga sundalo. Samantala, ang may ambisyon na si George ay tinanggihan sa pagsali sa hukbo dahil sa pagkabingi sa kaliwang tenga. Naging isang hamak na miyembro lamang ng milisya sa bayan. Gabi bago ang Pasko ng 1945, masaya ang buong bayan. Tagumpay ng digmaan. Personal na iginawad ng Pangulo ang Congressional Medal of Honor kay Harry, ang kanyang kapatid. May nakasabit na mabuhay ang bayaning umuwi sa simbahan. Araw din ngayon ng taunang pag-audit ng kumpanya. Nakahanda na ang mga auditor ng bangko. Naghihintay na lang sila na ideposito ng tito niya ang 8,000 piso sa account. Para naman magkaroon sila ng mapayapa at masayang Pasko. Ngunit sa bangko niya nakita si Potter, na may hawak na dyaryo tungkol sa paggawad kay Harry. Magandang umaga, Mr. Potter. May balita ka ba? Wow, wow. Pinagkalooban si Harry Bailey ng Congressional Medal of Honor. Yung mabait nating si Bailey, di ba? Wala ka talagang magawa sa mga Bailey. Ano, Mr. Potter? Ano kaya ang sasabihin ni George? Siguradong naiinggit yun. Tuwang-tuwa talaga siya. Sayang, bingi siya. Oo, pero kailangan pa rin ng bayan ang pangangalaga ni George.
Sapagkat hindi lang naman sa Germany at Japan nagmumula ang mga masasama. Ang ilang mayabang na tito ay hindi man lang napapansin, na binalot niya ang sobrang may pera sa dyaryo. Lahat ay ibinigay kay Potter. Hanggang sa paalala ng teller ng bangko, doon niya lang napagtanto na nawala pala ang mahalagang perang iyon. At nang matuklasan ni Potter ang hindi inaasahang kayamanan, ang una niyang naisip ay ang humanap ng lugar kung saan niya ito maitago. Magandang oportunidad para mapabagsak si George. Hindi niya ito palalampasin. Nalaman niyang nawala ang pera ngayong araw na ito. Agad na hinayla ni George ang kanyang tito at hinanap sa buong kalye ang gabay. Walang-wala silang nahanap, pero ito'y isang malaking kaso na may parusang pagkabilanggo. Kahit si George na kilalang mabait, ay hindi napigil ang magalit ng husto. Saan napunta ang pera? Matandang gago ka. Saan napunta ang pera? Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Iskandal ng pagkalugi, pagkabilanggo. Kung hindi pa ito mababayaran bago magpasko, ay tiyak na makukulong si George. Siya dapat ay isang agila na may layang lumipad. Ngunit dahil sa mga responsibilidad, ay naipit siya sa mahirap na bayang ito. At ngayon, dahil sa kasalanan ng iba, ay mapapahamak siya sa kulungan. Mahirap talaga ang buhay. Sobra na ang hirap ng buhay ko. Bakit pa ako pinaglalaroan ng tadhana? Noong gabing iyon, unang beses, na nagalit si George sa harap ng pamilya niya. Nang mapagtanto niyang natakot ang mga anak niya, nagmadali siyang humingi ng tawad. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay na may mabigat na puso. Samantala, si Maria naman ay agad-agad nagtangkaan sa numero ng kanyang tito, para subukang alamin ang kalagayan ni George. Ang walang magawa na si George ay humingi na lamang ng tulong kay Porter. Sa buong bayan, siya lang ang makakapagbigay ng 8,000 piso agad. Ngunit tinuro ni Porter ang insurance ni George, at pinayuhan siyang magpakamatay. Mas mahal ka pang patay kaysa buhay. Bakit hindi ka nalang humingi sa mga dukhang iyon, ng 8,000 dolyar na iyan? Wala nang ibang mapuntahan, pumunta siya sa bar. Ang sinabi ni Porter na, mas mahal ka pang patay kaysa buhay, ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ito marahil ang pinakamadaling sandali ng isang lalaki. Wala na siyang ibang pag-asa at wala na siyang magawa. Pagkatapos ng ilang tagay, nabangga niya ang daang taong gulang na puno sa bayan gamit ang kanyang sasakyan. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang punong yan ay itinanim pa ng aking lolo sa tuhod. Hinihingian siya ng kabayaran ng kabila, pero ayaw na ayaw itong pansinin ni George. Dahil noon pa man ay wala na siyang gana pang mabuhay. Malakas ang buhos ng nyebe sa mukha niya. Ang pag-asa'y unti-unting nawawala sa puso ko. Plano niyang magpakamatay para makuha ang insurance at mapantayan ang mga utang ng kumpanya, para sa ikakatahimik ng lahat, kahit na ang gawaing ito ay hindi makatwiran. Pero huwag ninyong asahan na ang isang taong lubos ang pagkadismaya, ay makakapagplano ng isang matalinong paraan. At nalaman ang tungkol sa pagkatao ni George mula pagkabata, kanina pa handang-handa sa gilid, habang si George ay handa nang ipagmalaki ang sarili. Ang anghel ang naunang tumalon. Saklolo, hindi ito ang pagpapakamatay para sa kanya. Kundi alam niya, ang mabuting si George ay tiyak na susugod upang iligtas siya. Pagkatapos, ipinaliwanag ng anghel kay George, para kitang iligtas kaya ako tumalon, para iligtas ako. Nagtagumpay naman ako, di ba? Hindi ka naman nasaktan. Nasaktan? Ano ba yun? Magpakamatay. Bawal ang magpakamatay dito. Bawal din yun sa amin. Tinawag ng matandang lalaki ang sarili niyang isang anghel na pangalawa sa ranggo na bumaba sa lupa. Nangako ang Diyos sa kanya na basta't mailigtas niya si George, makakakuha siya ng pakpak, at sa gayon ay maiaangat sa langit. Ngunit hindi niya kayang basta nalang lumikha ng 8,000 piso, para tulungan si George. Kaya naman, ang tanging magagawa niya ay hikayatin ito na pahalagahan ang kanyang buhay. Hindi mo alam kung gaano karaming tao ang natulungan mo dahil sa iyong kabutihan. Kung hindi dahil sa iyo, mas magiging maayos ang buhay ninyo kung wala ako, pati na ang asawa ko, mga anak ko, at mga kaibigan ko. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Huwag na kayong manggulo sa akin. Pakiramdam ni George, mas magiging masaya ang lahat kung wala na siya. Mas magiging masaya ang lahat kung wala na ako. Sana nga'y hindi na lang ako isinilang sa mundong ito. Sana hindi na lang ako dumating sa mundo. Anong sabi mo? Sabi ko sana'y hindi na lang ako isinilang sa mundo. Napaisip ang anghel. Magandang ideya yun. Pagkatapos ay iniunat ang 2 kamay. Ipinapahiwatig na natupad na ang kahilingan mo, George.
Wala ka ng kinalaman sa mundong ito ngayon. Hindi ka na isinilang. At wala ka ng pananagutan. Lahat ng may kinalaman sa iyo ay nabura na. Hindi na bingi ang kaliwang tenga mo. At ang sugat sa gilid ng iyong bibig ay nagamot na rin. Pagkatapos ay dinala siya ng anghel para makita ang mundo sa labas. Ang sasakyan na dati nakabangga sa puno ay wala na. Pati ang bartender ay hindi na siya nakikilala. Nang mga oras na iyon, si Papa Goal ay naglakad mula sa snowstorm. Ngunit ngayon, siya ay mukhang lubhang kawawa, dahil wala si George sa mundong ito, na nagpaalala sa kanya na mali ang nilagay niyang lason. Kaya niya hindi sinasadyang nalason ang anak ng iba, at nahatulan ng 20 taong pagkabilanggo, at naging isang lasinggo na itinakwil ng lahat sa bayan. Si Nick, hindi ba siya ang botikaryo na si Old Man Goal? May isa pa akong dahilan kung bakit hindi kita gusto. Yung lasinggong iyon na nakapatay ng bata at nakulong ng 20 taon. Kung kilala mo siya, tiyak na isa ka ring kriminal. Pakilabas nga po ang 2 ginoo. Siyempre po, sir. Pakilabas po. Marahas na pinalayas ng mga security guard ang 2 sa bar. Sinabi ng anghel kay George. Dahil yan sa hindi ka pa nakapunta sa mundong ito. Kaya nagkaroon ng ganitong epekto. Isa lang yan sa mga naimpluwensyahan niya. Dumating kami sa pinakamasiglang kalye ng bayan. Lahat ng negosyo rito ay nasakop na ni Porter. Puno ang kalye ng mga ilaw at kulay, simbolo ng pagkalulong sa kasiyahan. Pati ang kumpanyang nagpapautang para sa pagpapatayo ng bahay na halos 40 taon nang umiiral, ay ginawang dance hall na. Pinaghinto ni George ang isang taxi. Ang driver ay ang matalik niyang kaibigan, si Ernie. Nangungutang ito sa kanya noon ng $5,000 para sa pagpapatayo ng bahay. Ngunit sa mundong ito, siya ay napilitang umupa na lamang sa sira-sirang apartment ni Porter, at iniwan na siya ng kanyang asawa at mga anak. Napunta siya sa maliit at maaliwalas na bahay kung saan nakatira si Mary. Ngunit di gaya ng inaasahan niya. Ito ay naging isang guho na, at lahat ng alaala ay nawala na. Si Mary at ang mga bata ay nawala na rin. Pagkatapos ay tumakas siya patungo sa bahay ng kanyang ina. At natuklasan niyang ang dating mabait niyang ina, ay naging isang matandang masungit. Samantala, si Tio Billy naman ay na-hospital sa mental hospital, dahil sa pagkabangkarote ng kanyang negosyo. Kung ako sa'yo, dapat ka ring ikinulong. Nakakagulat, di ba? Maraming tao ang naaapektuhan ng bawat isa sa buong buhay natin. Kapag wala na siya, maraming mawawala. Pagkatapos ay dinala siya ulit ng anghel sa kanyang sarili niyang ginawang bay. Ngunit ito ay naging isang sementeryo na. Ang puntod ng nakababatang kapatid niyang si Harry ay naroon. Dahil hindi nailigtas ni George si Harry sa ice cave. Napatigil ang buhay niya sa edad na 9. George, nakita mo ba? Ang kahulugan pala ng iyong buhay. Naiintindihan mo na ba kung gaano kamangmang ang pag-iisip na magpakamatay? Tungkol naman kay Mary, ang pinakamamahal niya sa buhay, ay hindi na nag-asawa. Naging isang matandang dalaga. Si Mary ay nilapitan ni George para magpakilala, pero inakala siyang isang bastos. Hindi kita kilala, bitawan mo ako. Mary, please, huwag mo naman akong gawin ito. Tulungan niyo ako. Nahaharap sa isang lalaking hindi niya kilala. Sumigaw si Mary ng saklolo. Nagsilapitan ang mga tao. Kinorner nila si George sa isang bar, at balak siyang ihatid sa presinto. Kasabay nito, dumating na rin si Officer Bert sa pinangyarihan. Naaresto ka na. Sinaktan niya ang pulis. Tapos tumakbo siya papunta sa unang tulay. Akala natin ay maliliit lang tayong mga bagay. Ngunit hindi natin alam na matagal na tayong naghagis ng malaking bato sa buhay ng iba. Ngayon lang napagtanto ni George, ang halaga ng aking pag-iral sa mundo, ay mas mahalaga pa sa kayamanan. Pauwiin niyo na ako. Wala na akong pakialam sa mangyayari. Ibalik niyo na ako sa aking asawa at mga anak. Clarence Angel, pag-ibig, pakisuyo. Madalas nating ginagawa iyon. Minamaliit natin ang mga bagay na mayroon na tayo. Ngunit sa totoo lang, ang mga ito ang kadalasang pinakamahirap makamit. Ang pagmamahal ng pamilya ang nagiging daungan ng ating pagod. Ang pagkakaibigan ang nagiging liwanag sa ating paglalakbay. Ang pag-ibig ang nagpapaganda ng ating mga araw. Sa pagkawala lamang natin nakikita. Ang lahat ng nasa paligid natin ay biyaya, at doon natin mas lalong pinahahalagahan ang natitirang panahon. Parang nanaginip, umuulan na naman ng malakas na snow. May isang patrol car na huminto sa tabi niya. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Huwag kang lalapit, Bert. Huwag mo akong pilitin na saktan ka ulit. Umalis ka na. Anong sinisigaw mo dyan, George? Ikaw. Tinawag mo akong George.
Bert, kilala mo na ako. Ang biglaang pag-aalala ni Officer Bert ay nagdulot kay George ng di maipaliwanag na tuwa, sapagkat sa wakas ay nakabalik na siya sa dati niyang mundo, at lubos na nagbago ang kanyang pananaw. Maligayang Pasko. Mary, Mary. Ang kaligayahan ay hindi kailanman pag-aari ng mayayaman o mahirap. Ito ay para lamang sa mga marunong makontento. Ang dating napakalaking problema, pagkatapos ng isang karanasan ng kamatayan at paghihiwalay, nalaman niyang ganoon lang pala iyon. Si George ay nagpakita ng matinding pagmamahal sa buong bayan. Sinehan ng maligayang Pasko. Maligayang Pasko kumpanya ng pautang sa bahay. Oy! Maligayang Pasko, Mr. Porter. Maligayang bagong taon sa kulungan. Bumalik na sa bahay ang teller ng bangko. Matagal nang naghihintay ang mga reporter at mga detective ng pulisya. Pero handa na si George na makulong. Gusto ko lang makasama sila, makita ang aking asawa at mga anak. Samantala, ang tunay na anghel sa buhay ni George ay nagmamadaling umuwi rin sa gitna ng bagyo. Nalalaman niya kay Uncle Billy ang paghihirap ni George at humingi ng tulong sa mga residente ng bayan, at karamihan sa kanila ay mga kaibigan ni George. Ang mga taong tinulungan mo noon, lahat ito ay gawa ni Maria, George. Sinabi niya sa mga tao na may problema ka. Nagkalap sila ng pera sa buong bayan. Wala silang ibang tinanong. Sabi lang nila, kung si George ay may problema, isama ninyo ako. Parami ng parami ang mga taong dumadagsa sa bahay ni George. May mga nagbenta pa nga ng kanilang gramophone. May iba na inilabas ang lahat ng kanilang pera. May iba naman na nag-refund ng kanilang ticket papuntang Hilaga. Ito para sa iyo, George. Lahat ito ay nakita ko sa ilalim ng kama. Para sa iyo to, laruan mo. Kung hindi dahil sa iyo, wala tayong matutuluyan, George. Ang pinakamapagbigay sa kanila ay si Sam. Nasa London siya nang matanggap niya ang telegram na may problema si George. Agad na nagpadala ng $25,000. Mauuna nang magbabayad ang opisina ko ng $25,000. Maligayang Pasko, Sam Wainwright. Ang kabutihang loob ng lahat ay nagsama-sama, at higit pa sa $8,000 na kailangan ni George. At ito ang lakas ng pagkakaibigan. At ito rin ang gantimpala ng kabutihan. Pati ang mga taga-suri ng bangko na hindi naman kakilala, nag-ambag din ng sarili niyang kaunting tulong. At ang dakilang bayani ng bayan, si Harry, ay nagbalik na rin ngayong gabi sa kanyang bayan. Kumuha siya ng isang basong alak, para batiin ang kuya niya sa pagiging pinakamayamang tao sa bayan. Siyempre, ang kayamanan dito ay hindi tumutukoy sa pera, kundi sa lahat ng bagay na higit pa sa pera. Oh! Tingnan mo, Papa, sabi ng maestra, sa bawat tugtog ng kampana, may isang anghel na nakakakuha ng pakpak. Oo nga, oo nga. Si Clarence, ang matandang iyon. May puso kang makapagpapabagsak ng mundo. Pero dahil sa responsibilidad, natigil ka sa mundong ito, sa mahirap na bayan na ito. Ang mga kaibigan ko noong bata pa tayo'y nagtagumpay na. Nabuhay sila ayon sa pangarap ninyo. Samantalang ikaw naman ay limitado ang pananaw. Araw-araw ay nagpupumilit kang mabuhay. Inilalaan mo ang lahat ng iyong lakas sa pagtulong sa mga taga-bayan. May sarili ka ng bahay. Ngunit ako naman ay naninirahan lamang sa isang apartment na napabayan ng 20 taon. Akala mo sinayang mo ang iyong kabataan, ngunit hindi mo alam na ikaw na pala ang pinakamayamang tao sa buong bayan, dahil ang tunay na kayamanan ay ang mga relasyon na iyong inalagaan. Halimbawa ang matibay na pagkakaibigan at ang walang hanggang pag-ibig. Ang mga bagay na iyong itinuturing na karaniwan lamang ay siyang simbolo ng walang hanggang buhay. Ito ang iyong lakas sa pagharap sa mga pagsubok. Ang mga taong itinuturing mong walang kabuluhan at ordinaryong mga taon, marahil ay matagal nang nakaugat sa buhay ng iba. Sumusuporta sa mga luntiang halaman sa lahat ng panahon, at ang kanilang mga sanga at dahon na namumukadkad, ay magbibigay din ng lilim sa iyo sa ulan at bagyo. At ito ang tunay na kahulugan ng ganda ng buhay. Marahil ay magsisisi ka sa realidad ng buhay.
Imposibleng may anghel na tutulong sa'yo ng personal. Pero mayroong kahit man lang itong nakakaaliw na pelikula na magsasabi sa atin na tayo rin ay naging isang mahalagang bahagi sa buhay ng iba. Para ipaalala sa atin na ang ating buhay ay napakahalaga. Siguro'y isang simpleng kilos lang ay kayang magbigay liwanag sa mundo ng iba. Bakit pa kailangang maging isang bayani o mayaman na isa sa libo-libo? Basta't nabuhay ng totoo sa simpleng buhay at nagbigay liwanag sa daan ng iba gamit ang taos-pusong pagmamahal. Ang ating buhay ay, sa hindi namamalayang paraan, nagkamit na ng isang kayamanan na higit pa sa kamatayan. Mas magiging maganda ang mundo dahil sa'yo.